Masakit pala yung buong gabi kang sumisigaw sa harap ng kamera, pero wala namang nakikinig. Dear Ate Jo, ako si Ashley, 23 years old, isang simpleng babae na may simpleng pangarap. Ang ma-share sa mundo ang mga hilig ko sa paglalaro ng online games at pagkukwento. Sabi ko sa sarili ko, kung kaya nila, kaya ko rin. Pero hindi pala ganun kadali. Nagsimula ang lahat noong natapos ko ang college, pero hindi agad nakahanap ng trabaho. Habang naghihintay, naisip kong subukan ang live streaming. Hindi man ako sobrang galing sa laro, pero magaling akong makipag-usap. Maraming ang nagsabi dati, Ashley, bagay sa'yo maging host or content creator kasi kwela ka. Kaya't kahit kulang sa gamit, nag-ipon ako. Pumapasok ako sa isang maliit na cafe bilang cashier. Halos kalahati ng sahod ko, iniipon ko para makabili ng headset at second-hand webcam. Hindi ako bumili ng bagong damit. Hindi ako gumala asama ng mga kaibigan. Sabi ko sa sarili ko, sacrifice muna para sa future. Nang makumpleto ko na ang gamit, nagsimula na akong mag-stream. Excited ako, Ate Jo. Para bang matutupad na yung matagal ko ng pinapangarap. Pero sa unang stream ko, 3 oras akong nagsalita, kumanta, nag-joke, naglaro. Alam mo kung ilan ang nanood? 0. Wala. Kahit isang hi sa chat, wala. Paulit-ulit kong ginawa. Araw-araw, gabi-gabi. Umaasa ako na baka bukas may manonood na. Baka bukas may mag-follow na. Pero ilang linggo na, wala pa rin. May mga pagkakataon na pilit kong pinapatawa ang sarili ko sa harap ng kamera. Pero pagkatapos ng stream, umiiyak ako mag-isa. Doon ko naramdaman yung lungkot ng mga creators na walang nakaka-appreciate. Pati pamilya ko nagsimulang magtanong, Ashley, ilang buwan na, pero wala pa ring nanonood. Hindi ba sayang ang oras mo? Hindi ba mas mabuting maghanap ka na lang ng stable na trabaho? Ang sakit, Ate Jo. Kasi totoo rin naman. Naiipit ako sa gitna ng pangarap at realidad. Dumating ang birthday ko. Sabi ko sa sarili ko, baka ito na yung araw na may makaalala. Baka may mag-drop ng happy birthday sa chat. Inayos ko pa ang setup ko. Naka-birthday hat pa ako. Bumili ako ng maliit na cake. Kahit tipid ako. Nagsindi ako ng kandila at ngumiti sa camera. Pero Ate Jo, hanggang matapos ang stream, wala. Walang nanood, walang bumati. Ako lang. Habang pinupuhiran ko yung kandila, tumulo ang luha ko. Ang sakit maranasan na todo bigay ka, pero walang nakaka-appreciate. Doon ako muntik ng sumuko. Doon ko naisip, baka hindi talaga ako para dito. Baka pangarap lang ito na hindi para sa akin. Pero bago ako tuluyang sumuko, may isang viewer na biglang nag-message privately. Ashley, lagi kitang pinapanood kahit hindi ako nakakapang-chat. Nahihiya kasi ako. Pero gusto kong malaman mo na isa ka sa dahilan kung bakit hindi ako sumusuko sa buhay. Salamat sa'yo. Naiyak ako nang mabasa ko yun. Hindi pala totoo na wala. Meron pala, kahit isa lang, na tahimik pero nakikinig. At doon ko naintindihan, hindi pala numbers ang sufatan ng halaga ng ginagawa ko. Kahit isa lang ang ma-inspire, kahit isa lang ang mapangiti, sapat na. Simula noon, nagbago ang mindset ko. Hindi na ako naghahabol ng fame. Hindi na ako tumitingin sa viewers count. Ang focus ko na ngayon ay magbigay ng genuine na saya kahit sa isang tao lang. Ngayon, maliit pa rin ang community ko, pero masaya. Kasi ramdam ko na bawat isa sa kanila, totoo. At yun ang mas mahalaga kaysa sa kahit ilang libo pang followers. Minsan, hindi mo kailangan ng maraming nakikinig para maging worth it ang boses mo. Kahit isa lang ang matouch mo, sapat na.